Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Vincer. Nanako sa kuang mga 30s. Busy sa work ug sa kuang life. Dili ako ang type sa guy nga hilig og suwat-suwat pero gusto lang na ako i-share ako ang story. Nagdako ko nga walay ginikanan. Anak ko ang tiya nga namatay daw ako ang mama pag panganak nako, while akong papa kaya walang ilha. Wala pod sila'y kalibutan kung asa daw dapita nagpuyo. Daghang anak ako ang tiya. Siya gapad ako nako. Pero igor ako naka second year high school kay di na jud makaya ang mga expenses. Maikog pud ko mohangyo nilang tiyo nga bisan pag-graduate lang ko high school kay nagsugod namang good pod og pang-eskwela iyahang mga anak atong panahona. Sa motong nitabang na lang kong tiyo sa ilahang bulkitan. Hugaw, grasa, abo, goma, mo'y ako ang giatubang kada adlaw. Dayon one time ana, buntag sayo to. Nay nagpabulkit sa mua. Sinaw kaayo nga auto. Pag naog kay medyo tigulang na ang gadrive. Gitawag ko sa akong tiyo kay ako ang iyahang pabulkiton sa ligid. Ug samtang gatanggal ko sa ligid, niapli bitaw nagkalit ang bintana sa luyo. Maojod ang paglusot sa ulo sa babae. May ongar siguro na kong edad. Nangutana ko nga dugay pa ba daw. Ug nikalit sa nagkusog ang beat sa kuwang heart. Perting buto-buto jud. Kana bitang first time na ko to nga nakakita guwapa kaayo. Mura jud og anghel sa langit. Ang buhok niya kay black nga sinaw kayo. Ug ang panit ay grabe kaputi. Ang nawong kay gamay kayo. Unya nakabangs-bangs pa. Unya kay wala man ko nakatubag sa iyang pangutana, iyahan ang giusab og pangutana kung dugay pa ba mahuman. Gaputol-putol yun ako ang tubag sa yaha pag ingon nako nga hapit na mahuman. Murag ako ang kamot. Ambot lang jud ato nga tay mga grabe jud na akong kulbaa. Paglingi na kog usab kay nigawas na siya sa sakyanan. Iyang giingnan tong driver nga basin kuno malate siya kunya exam biya niya. Sa motong giingnan ko sa driver nga papaspasan daw gamay. Sa motong ako apong gipaspasan. Taud-taud ana pinahuman rapod. Paglarga nila ayaha pa ko nakalma og balik. Ug sugod ato kay wala na gyud siya nawala sa kuang hunahuna. Sa motong nagpauban ko sa kuang amigo gawa sa eskwelahan. Unya kay layo-layo man to, gibike jud na namo. Nimpalad na lang nga makit-an ako siya usab. Grabe na mog atang-atang sa gawas inig out nila. Ug ako apod niya gitiman-an ang plate number sa iyahang sakyanan. Nagbarog-barog ko didto sa may poste. Ug timing bitaw nga niabot sa nang sakyanan. Ni parking. Maupod ang pagawas sa babae sa gate sa school. Nagpaniko jud ko sa kong tapad pagkakita nako. Ningon po na akong amigo nga murag anghel jud lagi. Murag nang lugwa amo ang mga mata. Giingnan pa ko niya nga manguli na lang mi kay wala jud lagi daw kuno ko'y pag-asa. Pero pila jud pud ko kasimana nga kada hapon ko nga magatang-atang niya at bang sa day. Ug hantod sa nahibaw-an ako ihangalan kay naa manay mitawag niya nga iyahang amiga. Ang ihangalan kay Kim. Ganahan kay ko sa ihangalan. Nangita jud kog timing ato nga makapaila-ila ko niya. Gapabaga jud kog maayo sa kong nawong kay para dili ko magmahay nga wala na ko gisulayan. Og hantod sa naka-timing jud ko. Kay one time ana naflatan na sad ang iyahang sakyanan. Dinaog dayon ang driver. Unya ako pod,
Nagdali-dali kog duol ba. Nangutan ako kung na-flat ba. Nakuyawan pa ko gamay ato kay basin dudahan ko. Pero atong tayma kay limpyo ko sanina. Gikan pod ko naligo. Nakahinapay tawon ang dudong. Og mas dili gito na ako makalimtan. Kay first time to nga ni-smile si Kim sa kuha. Og nagpasalamat siya. Murag sakit man sa hawak nga iyaha kong gikuya pero perting lipaya gyud nako ato ba. Halos dili jud ko makatulog sa kalipay ato. Ug sugod ato kay mas giganahan jud kog balik-balik didto sa eskwelahan. Ug ang mas nakanindot pa kay kung makakita si Kim sa kuha, kay managad na siya sa kuha. Basta kay bisan unsa na lang nga rason akong giingon niya kung anong naa ko didto. Then one time kauban niya iyang mga amiga nga nangisnack sila didto. Unya kay nakitaan man ko ana ni Kim, iyaha kong gitawag. Nidool pud ko. Sa matong nagistorya-storya mi kauban ang iyahang mga barkada. Nangutan na sila kung aha ko eskwela. Ningon ra pud ko ana nga wala pa pero nagplano ko nga mag-enroll sa usa ka night school. Basta kay tungod ni Kim, mas porsigido ko nga makabalik kog eskwela. Mas na-inspired ko tungod kay Kim. Dayon pagka February 14 ato, Valentine's Day. Ako adyo gikwaan ang ako ang tinigom para palit og card og isa ka rose. Sa motong gapaabot na sad ko ni Kim sa may gate. Pero pagawas niya kay perte pa kadaghang dala niya nga mga regalo ug napay mga bulak. Kung ihatag pa nako ako ang usa ka buok rose nga dala, malata ra gyud ni ba kay daghan kay siyang gibitbit. Motong nakadecide na lang ko nga muuli na lang. Pero nakit-an na daay ko ni Kim og iyaha kong gitawag. Iyaha pa kong gisungog ana og iyaha kong gipangutana kung para kang kinsa to nga bulak ko ang dala. Nag-mention pa siya isa niya ka barkada. Iyaha pa gani untang tawgon. Pero ako siyang giingnan nga para sa iyaha ang ako ang dala nga bulak ug ang card. Nakita yun ako sa nawong ni Kim nga nakuratan siya. Pero ni-smile ra pod siya. Iyaha pa akong giingnan nga basin napugos ra daw ko. Ug ka-cute jud niya mo smile ba. Pero ako siyang giingnan nga para gyud ni sa iyaha. Ako din gihatag sa iyaha ang card ug ang rose. Nagdali-dali po pananghid ana nga muuli na kay napay gisugo si Tiyo. Pero wala yoy gisugo si Tiyo sa kuha. Nauwaw lang ko. Pero nalipay kay ko ato. Gikilig ko. Niasa ko ato nga basin motoy sinugdanan. Nga basin na ako'y pag-asa sa iyaha. Sa butang excited ko nga mobalik na sad silang eskwelahan. Pero pagawas ni Kim kay naman na siya'y kauban niya lalaki. First time to na akong nakita si Kim nga lalaki iyahang kuyo. Kay kasagara manggod, mga babae ang iyahang kauban. Nakinumdum na lang po ko dayon sa ko ang gisulat sa card nga perting dakuar ba to nga I like you. Basin na sa ko ni si Kim sa kuha. Basin di siya ganahan sa kuha. Sa motong sugod ato kay wala na ko nagpakitag balik kay Kim. Mga pila gyud pod to kasimana. Pero wala ko nakaantos. Nagpalit kog panyo nga pink ug gipabordahan nako sa moang silingan. Gibutang nako ang ngalan nga Kim. Sa motong nga paghuman og borda sa panyo kay nakadecide ko nga muadto na sad silang eskwelahan. Sa motong nanasad ko sa akong pwesto og nagpaabot ko kay Kim. Pero natingala na lang ko ana kay namay nikalit og panguhit sa kawang luyo. Pagtanaw na ako,
si Kim. Nakapangutana jud ko niya kung nganong naa siya. Asa siya gikan. Ug tungod sa ko ang kakulba ato kay na-mention man ho nako ang Bea. Ngalan sa iyahang amiga. Nakaingon yun na si Kim nga ngano ko nung I like you ko sa iyaha pero si Bea ako ang gipangita. Nakita yun na ako nga naglagot siya. Nasuko siya. Mulakaw noon ta siya pero ako siyang gipugan. Nangayo din kog sorry sa iyaha. Ug didto kay ako siyang gisultihan sa tinuod na akong na-feel sa iyaha. Wala na ako kabalo kung unsa kong gipangistorya sa iyaha or natarong ba na akong istorya. Basta kay gipahibalo na ko siya nga ganahan kay ko niya. Ug siya ra ang rason kung anong sige kog balik-balik didto silang eskwelahan. Nga ganahan kayo ko niya. Pero pag human akong istorya kay wala siya ni tingog. Ni tanaw lang. Mas nakulbaan ko. Pero nakuratan ko sa iyahang gibuhat. Iyaman hinuon ko nga gigakos. Gihag ko niya. Ingon pa siya nga gimingaw daw siya sa kuha. Kay lagi pilapod ko kasi mana nga wala nagpakitag balik niya. Og didto iya akong giingnan nga ganahan po daw kuno siya sa kuha. Unya gahilak pa jud na siya. Nataranta ko. Ako siyang giingnan nga dili mo hila. Ako din ang gidadali kuha ang panyo nga ako ang gipabordahan sa hangalan. Nagamit judayon niya ang ako ang regalo para sa iya. Og sugod ato kay nagkakamig yun ni Kim. Halos dili ko katoo. Pero always kong nagpasalamat kay lagi. Bisan pa man sa mga nahitabo sa akong kinabuhi kay naagyapoy mga blessings nga niabot. Nalipay kay ko tungod kay Kim. Tagan kaayog nagkagusto sa yaha pero gipili ko niya. Ingon siya na gipili daw ko niya kay gwapo daw ko. Bitaw. Pero usag yun na sa ginabalik-balik og ingon ni Kim sa kuha nga lagi daw gwapuhan daw siya sa kuha. Pero more than that daw kay mas nabantayan niya ako ang effort nga gibuhat para sa iya. Kaya lagi kada adlaw bi ako nga magpaabot niya didto sa may gate. Basta kay kalit lang daw nga na-fall pud siya sa kuha. Ang kuya nga tawag niya sa kuha kay nailisan nagpangga. Ug mas na in love ko niya gisamot katong nagkakami na. Kay dili gidi ay siya arte. Game kaayos siya. Gilag paganin ako siya sa mua o grabing kurata nilang tiyo ba. Murag ang dating kay murag giunsa na ako pag-ilad si Kim. Ang kasagarang laag na mo niya kay magbike-bike lang mi. Tinusahay pod kay magpadaga. Tuolar manggod pod og dagat amo ang lugar. Magpahangin lang mi dayon mag-istoryag bisag unsa. Basta kay nalipay kay mi nga magkuyog minduha. Ug after sa mga pila ka semana nga nag-uyab mi ni Kim ug nagsige gilag-laag. Nahitabo jud ang amo ang first kiss. Di gina ko to makalimtan bisan pag parehas ming duha nga dili kabalo mo kiss. Pero gikilig kay ko. Nalipay kay ko. Mura kog kuitis nga mubuto nga mulupad. Grabe jud. Grabing kalipay. Og nilabay ang mga panahon og adlaw ana. Uyab gihapon mi ni Kim. Naabot mi 7 months. Pero usa ka gabi ana kay
na may naabot nga sakyanan. Pagtanaw nako, sakyanan nilang Kim. Abi na kog si Kim ang munaog sa sakyanan. Pero usa ka babae nga wala ko nakaila. Nangutan na siya kung kinsa daw ng Vincer. Ug nagpailapod ko. Pero gikalit man hinuon kog sagpaana. Suko kaayo siya. Ug nagpaila siya nga mama siya ni Kim. Iya akong giingnan nga bulagan ang iyahang anak. Kay basin kuno nga ako pa'y mahimong hinungdan kung anong dili makagraduate si Kim. Wala ko balos kung gibate ato. Sagol-sagol. Nakulbaan kay ko ato nga time zone. Pero mas nabalaka ko kung naunsa kaha si Kim. Basin gibunalan siya sa iyahang mama. Nabalakad jud kog ayo ni Kim atong gabiuna. Sa motong paghuman ato kay nagpaabot na sad ko ni Kim didto sa gawa silang eskwelahan. Nara ko dool sa may gate. Pero wala man ko'y Kim nga nakita. Pagkaugmaan na kay wala gihapon. Pagkasunod adlaw kay wala gihapon. Sa motong nangutana na lang ko sa mga amiga ni Kim kung asa siya. Ingon sila nga grounded daw si Kim kay lagi nasakpan man nga nag-uyab-uyab ni. Sa motong perte kong hangyo nila kung asa dapit ang address silahang balay. Dili pa unta na sila mohatag pero perte jud na ko gahangyo. Nagpakaluoy ko nila para lang jud sultian ko nila kung aha dapit ang balay nilang Kim. May gani na lang kay naluoy sila sa kuha. Unya kay nibalik na rabakog eskwela ato. Kada gabi ako ang klase. Unya ato nga time, kaya wala jud ko naka-eskwela. Kay niadto jud ko sa balay nilang Kim. Nagbike kara ko ato. Ug hantod sa nakit-an na nako ang balay nilang Kim. Wala ko ni duol. Nagpalayo ra ko. Namasin ko nga basin mugawas siya. Basta kay makit-an lang nako siya kay okay nako. Pero wala man nako siya nakit-an. Sa moto naka-decide ko nga muuli na lang. O kung pagkaugma agani kay di gyapon ako makita si Kim sa eskwelahan, istoryahon yun ako iyahang mama. Bahala na masagpaan na pud ko. Pero buntag sa iyo, ana, siguro mga alas 5 to sa kadlawan. Na may nagsigig panuktok sa mua. Abi na akog magpabulkit lang. Pero pag abrin ako sa portahan, nakita nako si Kim. Naghilak. Unya, naay dala nga bag. Nakuyawan ko. Nakulbaan ko. Nalipay ko pero nakulbaan sud ko. Iha kong giingnan nga wala na siya nagpadayog eskwela. Kay dalhon daw siya Manila sa iyang mama. Dito ko na siya patiwasog eskwela. Ipabuwag daw ming duha. Unya pagkaugma na daw sila mularka. Wala jud sa kong nahuna nga moabot mi sa ing ato nga punto. Grabe gyud di ay kasuko siyang mama ug papa. Unya ako ato pod, nikalit naggana ako ang utok. Gikuha na ko akong backpack ug gisudlan sa akong mga sanina. Niadto dayon mig bus stop. Wala ko kay balo kung asa may padulong. Ug ato nga time, ako ang kwarta kay wala kaabot og 1K. Kay Kim kay parehas pod. Basta kay naabot na lang mi sa usa ka lugar nga dili mi pamilyar. Ako siyang gipangutan nagbalik kung sigurado na ba siya nga mukuyog siya nako. Kay ako nahuna jud ato kay dili ko gusto nga magbuwag mi ni Kim. Ningon na si Kim nga
Basta kuno iyang mama o papang muingon kay tinud-on jud daw. Ug dili pud siya gusto nga magbulag minduha. Ug ako ato nga time kay wala ko nagunahuna kung unsay mahitabo namon duha ba. Basta kay ang gusto lang nako nga magkuyog mi og dili mi magbulag. Sa motong didtong lugar kay nangita mi kaabangan nga mapuy-an namo. Bilib ra pud ko ni Kim kay wala yud siya reklamo. Nag-unong jud ming duha. Wala mi electric fan ato, walay foam, kundi gahigda ramig banig. Bag ra gani amo ang unlan nato nga time. Ug bisan pa man nga dili komportable ang among paghigda, pero pag mata nako kay nakasmile gihapon ko. Nakasmile ko nga naglantaw niya. Well, natulog pa siya. Kagwapa gyud kaayo. O gantod sa nilabay ang duha ka semana ana. Wala raman pod nag-mention si Kim bahin sa iyang family. Ug ato nga time kay dili pa kayo uso ang phone ug ang internet. So lisod jud mi nga makitaan. Nakaundang jud taon mig eskwela ato. Pero naluoy lang kong Kim kay graduating na biya siya sa high school. Ang akong gibuhat ato kay bisan unsa na lang nga trabaho ang ako ang sudlan. Basta lang naami kwarta nga mapalit para pangkaon namo. Nanarbaho ko as kargador ko buga sa merkado. Nang-apply pod ko sa vulcanizing kay naa naman ko experience ani. Ug antod sa milabay ang mga adlaw ana. Nakinihinay na mig pamalit ni Kim sa mga gamit. Ug ako kay bisan unsa lang gihapon ang trabaho nga sudlan. Ug mas nakaila na ako si Kim ato. Buutan yud kaayo siya. Wala ko nakadungog niya bisan usa ka reklamo. Gusto gani na ko unta nga ako ana tanan trabaho. Apil na sa balay. Pero dili siya musugot. Kaya lagi maluoy siya sa kuha. Pagbisan pa man nga naglisod mi ni Kim sa mong sitwasyon pero nalipay gihapon ming duha. Og naayapon may time nga maglaglaag. Sa imra gihapon sa una, simpleng laglaag lang. Pero special na jud kay ito para sa moan duha. Ug hantod sa naabot ang higayon na nadyo'y nahitabo sa moang duha ni Kim. Pero katawanan kaayo ang amo ang first time. Kay wala jud mi nagkadimao. Parehas ba min duha nga walay experience. Pero sa kadugayan nga sulay-sulay namo ato kay murag na perfect ra namo. Kay mas nilami man. Bitaw. Basta kay swerte jud kay ko sa ko ang palangga. Feeling na ko ato nga time kay ako na ang pinaka-blessed sa tanan. Basta naingon ako sa akong kaugalingon nato nga dili yun na ako biyaan si Kim. Buhaton ako tanan para lang maka-provide para sa iya. Patiwason po na ako siya giskwela. Kay bright biya siya. Mo nang if na may mga extra nga time nga wala may buhaton, kay mura siya maistra sa kuha. Iya akong pangtudluan. Iya akong tudluag English o mga grammar ba. Malingaw kaayo pud mi. Niana po na si Kim nga ganahan yun kay siya nga mahimo nga teacher. Kay ganahan po kay siya mga bata. Sa mutong ko siyang giinan nga paeskwelahon ako siya maestra. Ningon ra po na siya bantay bitaw ha. Huwag ni katawa siya. Perfect match yun kaayo minduha. Lipay kayo. Ug milabay na sa mga pila ka bulan ana. Sige ginagsuka si Kim. Unya gihilantan pa jud unya galain iyahang lawas. Sumotong nangutan ako sa iyaha kung okay ra ba siya.
Ningon na si Kim nga lain iyahang paminaw ug basin buntis siya. Nalipay ko pero naguol ko nga galibog ko. Wala ko kasabot sa kuang na-feel ato nga time. Pero dako yung chance nga mabuntis siya kay wala man mi gakontrol. Kunya na apod mi silingan ana nga nasuod na namo nga niingon pod nga buntis daw ako ang asawa. Maklaro daw kuno. Nakaingon gyud ni sila nga mag-asawa na jud mi ni Kim. Sumutong ko ang gipa-check up ako ang palangga. Pero after ato, nagsige man gihapog lain iyahang paminaw. Sumutong na imiingon sa mua nga ipahilot na lang. Ug ato nga time kay gahabal-habal driver pud ko. Sumutong giangkas dayon ako si Kim para ipahilot na ako. Pero sa unahan ana kay naaman nay truck nga kusog kaayog dagan unya padulong sa moang direksyon. Wala na jud ko nakalikay ato kay dali ra kaayo ang pangitabo. Wala na gani ko nakatingog. Gikuptan lang nakog maayo ang motor ug last na ko nabantayan nigakos og ayo si Kim sa kuha. Nakamata na lang ko ana nga naa sa ospital og sakit kaayo akong lawas. Sakit akong ulo, gatuyok-tuyok pa ako ang pananaw. Dili masabtan. Unya ako unang nakita ana kay si Tia man. Pagkakita niya nga nakamata ko kay nihilak na siya. Wala ko kabalo kung anong naa siya. Pero ang mas sigunhaw na nako kay si Kim. Aha man si Kim. Buntis sa raba siya. Kabagunon kay ko ato pero dili jud makaya ang lawas. Kanang paminaw nako kay bunog ug sakit kaayong mga samad. Nangutana pa na kong tiya kung nakailab ako sa yaha. Ikadaghan pa na niyang gipangutana ug ako nabuhat kay ang pagtando lang. Wala jud ko nakaistorya. Ambot lang kung ano. Daghan kaayog pangutana sa kuang hunahuna. Asa na si Kim? Kumusta siya? Asa man ko? Anong naaman diri si tiya? Luwas ba kaha ang gibuntis ni Kim? Nganong wala siya diri? Sa kadaghan akong ginuhuna kay nakatulog kog balik. Og pagmata na kog balik ana kay wala si tiya. Ang iyaharang anak nga kamaguwangan. Ang una jud akong pangutana kay asa si Kim. Nilingo-lingo raman na siya. Pero sure jud ko nga kaila siya ni Kim kay gidalabi nako sila ang balay. Naglingi-lingi jud ko sa kuang palibot. Pagtanaw nako, nay naghigda sa usa ka higdaanan. Pero pagtanaw nako kay dili man si Kim. Aha man siya. Wala na ko nakita si Kim. Gusto kay ko nga mutindog kaya ako siyang pangitaon pero dili pa kaya sa kong lawas. Wala na gani ko nakalantaw sa kong lawas kung kompleto po ba ni. Kaya ang naalang sa kong nahuna kay si Kim. Ang ako ang palangga. Pagkataod-taod ana kay gitry na ko kalma ang ako ang kaugalingon. Nagpaabot na lang ko nga basin na si tiya or si tiyo or basin na ay nurse nga muanhi kay mangutan ko kung asa si Kim. Ug dito kay gitanaw na ako akong lawas. Kompleto pa man. Pero grabe kaayog mga saman. Diyan mga pila ka oras ang nilabay ana na ay nurse nga ni Duol. Ug dito kay nangutana din ko kung asa ang kuyog nako nga nadisgrasya. Pero natingala ko sa gitubag sa nurse kay ako raman daw usa kuno ang gidala dito. Natingala kay ko.
Sumutong nagpaabot na sad kog laing nurse kaya ako na sad nga gipangutana. Same ra gihapog tubag. Gipangutana pud gani to na akong janitor dito pero wala pud siya kabalo. Kaya ko na kay ko ato kay gasagol pa ang sakit sa kong ulo ug sa kong lawas, apil pa ang ako ang dughan. Mura na kong mabuang sa sigig hunahuna kung asa sikin. Kung grabe kaayo ang nahitabo sa kuha, unsa na lang kaha si Kim. Ang anak namo na unsa na kaha. Sakit kaayo hunahunaon nga ako ang hinungdan kung anong nadisgrasya mi. Kaya wala jud ko nakalikay sa truck. May pagwala mi nagpahilot, may pagwala na lang ko nagmotor. Daghan kaayo kog may pa. Daghan kay kog pagmahay. Ug sunod buntag ana, niabot tawo ng ako antiya. Nabalaka kay siya sa kuha. Kay pila po biya ko kabulan nga nawala. Wala biya ko nananghid sa ilaha katong nagtaban minikim. Pero hasta siya kay walay klarong balita kung asa si Kim. Nabtan ra daw ko nila sa ospital nga ako ra. 2 days daw human sa pagdisgrasya. Ningon na sa tiya nga pagtaban daw namo ni Kim, eto kuno ang ginikanan ni Kim og nagdala daw pulis. Gihadlok sila og giingnan nga pakasuhan tungod sa ako ang gibuhat. Grabe kay kog nabuhat sa mga tawo nga nagpadako sa kuha. Pero naa gihapon sila karon. Og nangayo og pasaylo ana ni tiya. Pero ningon siya nga istoryahan na daw namo na puhon kung maayo na daw kuno ko. Pero ang dako gihapong pangutana kay asa naman si Kim. Ug nilabay ang mga pila ka adlaw og semana ana nigawas na ko sa ospital. Wala pa man naulian tanang samad sa kong lawa sa pil mga bunog pero okay na ko. Pwede na mo gawas. Ug gusto na pud kay ko nga mangitag pamaagi para makabalo kung asa na si Kim. Sa motong gistorya nako ang driver sa truck. Siya man pod ang nibayad sa tanang gasto nako sa ospital. Nangutan ako niya kung asa ang ako ang kuyog nga nadisgrasya. Ingon siya nga sa lain ko nung ospital gidala. Kay maumay nagrabihan, nalagpot daw. Ug ingon pod sa mga nakakita atong pagkadisgrasya namo, grabe jud lagi daw kaayog kondisyon si Kim. Kritikal ang kondisyon. Pero wala gyapon ko nawad-i sa paglaom. Ug pagkahuman ato kay gidala ko ni tiya para maayo jud ko. Pero wala jud ko nahimutang. Niadto ko sa balay nilang Kim. Basi nakabalo ang iyahang mama ug papa kung asa siya. Pero pag ato na ko silahang balay kay wala na may tao. Namalhin na daw kunog Manila. Sa moto niadto ko sa eskwelahan. Nagapaabot ko nilang baya sa mga amiga ni Kim. Nangutan ako kung unsay balita nila about kang Kim. Pero ang last ra nilang nahibaw-an kay katong pagtaba namo ni Kim. Ako pagani ang nagbalita sila ha about sa nahitabo nga disgrasya. Basta kay hugno kayo ako ang kinabuhi. Kung ako'y gana. Gimingaw na kaayo ko ni Kim. Wala ko kabalo kung asa siya. Wala ko kabalo kung naunsa na siya. Gibasol na kog ayo ako ang kaugalingon sa tanang mga nahitabo. Daghan kong gustong buhaton pero wala ko kabalo kung saon. Ug hantod sa milabay ang panahon ana kaya wala gihapon ko'y balita about kay Kim.
Ug sa dihang naa man nay usa ka lalaki, medyo tiguwang na niadto sa balay. Ug nakuratan kay ko kay nagpaila siya nga kuha daw siyang papa. Iya kuno kong kuhaon kay dalhon sa ilaha ug iyaha kong paeskwelahon. Ug siguro tungod sa grabe nga nahitabo sa akong kinabuhi karon, wala ko'y bisan unsa nga na-feel nga kasuko sa kuang papa. Kay ako ang na-feel ato kay nalipay ko. Nalipay ko nga gibalikan ko niya. Ug before ko milakaw ana, kinihangyo pa ko nilantiya. Apil sa ko mga amigo nga kung naa sila'y balita about kay Kim, kay pahibawon ko nila. Basta kay akong focus sa nga time kay makatrabaho ko. Makakwarta ko kay akong pangitaon si Kim. Ug dito sa lugar sa akong papa kay nibalik og eskwela. High school. Nada siya'y asawa pero wala sila'y anak. Pero buotan kaayo siya. Buotan kaayo ang asawa sa akong papa. Dili man dato akong papa pero gipa-eskwela ko niya. Dayon one time ana, hapon na to. Gikan kog eskwelahan. Nakadawat kog tawag sa kuang tiya. Na siya gibalita sa kuha. Ingon siya nga wala na daw si Kim.